na malipawatan ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at bumili ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong haanib sa daan ng Panginoon. Bakit nagsulat ni Cristo kay Nazaret? Oo, kami na isunod, isusuli natin. Kaya, sumama ka sa amin! Ang dalawang Sumama ka sa amin! Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Saul, Saul, bakit mo ako inuusin? Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus, ang iyong inuusin. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at tukoy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Wala akong makita! Wala akong makita! Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Sino nga yan? Sino ka? Pakilala ka! Kasama sa mga tao na ito ay pamatay. Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Nasaan na ako at sa Diyos! Tulungan mo ako! Pinapunta ako ni sa mga Panginoon. Sinugo niya ako upang muli niya makita ang sumos ng Espiritu Santo. Lumarin na ako! Oh Diyos! Kilala kita! Nakasa ang bagay. Sige! Sama ko sa iyo. Ako si Ananias. Pinabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Sapagkat pinili ka niya upang ipalaganap ang kanyang salita sa buong mundo. Si Jesus ang anak ng Diyos. Si Pablo na yan, si Saul. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa Kristo. Nagbibigay sa akin ng lakas dahil pinulit niya ako karapat-dapat kong maglingkod sa Kanya. Kahit anong kulay, lakas pangalan, inusik at nilay ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Ako hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Ngunit ang lahat ng ito ay sinasabi ko sa inyo upang ipakita ang kadakilaan ng Diyos sa aming mga buhay. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na mahabain. Diyos na lapat. Kaya ang lahat ng ito, ang aming naranasan, na pagbabago sa aming buhay, simula na pagkabig ko sa Jesus, ito'y kanyang pinatawad. Kahit na, ako bilang masama sa lahat. Ngunit salamat sa Panginoon, ako'y kanyang tinanggap.
Diyos na dakila. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Ilang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga hudyo. Tatlong ulit kong naranasan ang hagupitin ng mga Romano at minsan ng binato. Tatlong beses kong naranasan buwasak yung barkong aking sinasakyan at minsan maghapon magdamag akong lutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nilagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa o hudyo, at sa mga higit. Mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpuyat at matinding gutom at ukaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang ako may balaban. Bukod sa lahat ng yan, ay naalala ko pa araw-araw ang mga meditation. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesus. Buhay siya magpakilaman.